Bless you, blessed by the Dong. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At tayo po mga kapatid ay pinagpala muli ng ating napakabait na Diyos pagka tayo po ay muling sama-sama sa mga sandaling ito. Tayo po ay manalangin, dumalangin po tayo sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Opo, dakilang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng aming kagalang-galang na Evangelista Will Estrada Almeida, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba. Dakilang Ama, sama-sama kaming nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan at tumihingi kami ng kapatawaran. Marapatin mo kami, Ama, sa pakikinig ng iyong banal na salita. Sumaamin ka, kumilos ka sa aming kalagitnaan, wasakin mo at alisin ang lahat ng gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa aming sinasaway lahat ng hadlang gawa ng kaaway. Hindrances cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating napakabait na Diyos, mga kapatid. At bago po tayo magpatuloy, ako rin po ay nagpapaabot ng pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pagsamba, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At patuloy po ang ating pag-alaala, pagrespeto, paggalang sa mga ginintuang mga turo at aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Pagbati rin po, pagrespeto sa beloved children, beloved Almeida family. Praise God. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy po nating kapiling sa ating pananambahan dito sa ating venue. At sa lahat po ng umaantabay sa kanila pong panunood, mga kapatiran po natin dyan sa Azman, sa dako po ng Pujaira, sa dako po ng Abu Dhabi at dito sa Dubai. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maminamahal, muli po nating sariwain at pag-aralan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi pwedeng mawala sa buhay natin ang salita ng ating dakilang Diyos sapagkat ito po ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, ang salita po ng Diyos ang sinasabing pagkain ng ating kaluluwa. Mga minamahal, muli ko pong nire-remind, hindi po pagkain ng nagugutom na kaluluwa. Tayo po mga kapatid ay hindi po gutom sa espiritual. Amen? Ang ating mga kaluluwa hindi po gutom sapagkat malao na po tayong binusog. Ibig sabihin, espiritual, ang ating paglilingkod, ang ating pagkakilala sa katotohanan, ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang ating pagkaalam sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, yan po'y nasa puso na natin. Amen? Kaya tayo po ay hindi mga gutom, tayo po ay malulusog na. Amen? Kaya nga tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Inuulit po natin, pag ginagamit po natin ang terminong ito, mga kapatid, ay huwag po natin gamitin yung gutom. Amen? Tayo po, kung sinasabi nga natin na tayo ay kumakain ng salita ng Diyos, hindi po gutom. Patuloy po nating ninanamnam ang salita ng mahal na Panginoon para ang ating buhay espiritual ay manatili sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Lahat po muna magsabi ng praise the Lord. Mga kapatid, magbukas po tayo ng ating banal na kasulatan. Bagamat ang ating pong sabihin nating mapag-aralan, mga minamahal, ito ay patungkol po sa galit ng kaaway, hindi po para gatungan ang galit ng kaaway, kundi para maging aware po tayo. Amen? Para alam natin kung ano po ang ikikilos, alam po ang igagalaw, alam po natin ang ating ipamumuhay bilang mga Kristiyano, kung paano natin iwasan, labanan ang gawa ng kaaway. At buksan po natin ang ating banal na kasulatan. Dito tayo sa Revelation chapter 12, verse 17.
Amen. In the book of Revelation, chapter 12, verse 17. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ. Amen. Ang Apokalipsis ni Juan, Kapitulo 12, versikulo 17. At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Mga minamahal, dito sa ating nabasa, meron po ditong paghihimagsik ang kaaway o paghihiganti. Sa ating pong nabasang talata, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Ang dragon, mga kapatid, ay ang dyablo. Ang tinutukoy na dragon na nagagalit, mga kapatid, o meron siyang paghihimagsik, ito po ay ang dyablo. Ang babae po na tinutukoy, walang iba kundi ang iglesia. Amen? Ano naman po yung binhi, mga kapatid? Yung po yung mga Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, mga kapatid, tandaan po natin sa ating nabasa, galit ang kaaway sa binhi. Sa binhi ng babae. Ibig sabihin, sa mga Kristiyanong nasa loob, pumapaloob po sa iglesia. Tayo po ito, mga kapatid. Tayo ang binhi. Tayo po na nasa church, sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Galit ang kaaway, mga kapatid. Mga minamahal, yung dragon kasi, hindi na niya magawang makipagbaka o gumanti sa langit. Dahil wala na siyang puwang sa langit. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, si Lucifer, nung siya po'y nasa langit, nakita ni Lucifer na ang lahat ng nasa langit ay sumasamba sa Diyos. Kaya siya'y nagkaroon po ng inggit. At dahil sa kanyang inggit, yung kanyang pagmamataas, dahil gusto ni Lucifer na pantayan, maging katulad siya ng Diyos. Gusto niyang maging katulad ng Panginoong Diyos. Kaya yun ang dahilan kung bakit si Lucifer ay itinapon ng Diyos sa lupa. Ngayon, mga kapatid, si Lucifer ay nasa lupa na. Dahil wala na siyang puwang sa langit. Hindi na pwedeng gumanti si Lucifer sa kalangitan. Sa mga naroon sa langit, hindi niya na pwedeng gantihan sapagkat wala na siyang puwang sa langit. Amen? Kaya dito sa lupa, mga minamahal, nandito ang galit ng dyablo. Amen? Gustuhin man ni Lucifer na gumanti doon sa kalangitan, wala na siyang magagawa. Kaya yung galit niya, dito niya ibinuhos sa lupa, mga minamahal. Kaya mababasa natin sa Biblia, mga minamahal, ganun na lamang ang galit ng dyablo sa mga nasa lupa. Basahin po natin ang chapter 12, verse 12. Revelation pa rin po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of Revelation, chapter 12, verse 12. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Amen. Apokalipsis Kapitulo 12, versikulo 12. Kaya't magala kayo, o mga langit, at kayo nagsisitahan diyan,
sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga kapatid, dito sa lupa, ang galit ng kaaway. Dito niya ginugugol ang kanyang galit. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan. Wala na siyang magawa. Sa langit nandoon ang kaligayahan. Sa langit nandoon ang lahat. Mga minamahal, hindi niya na magawang pagtungo doon. Kaya yung galit niya dito sa lupa. Sa aba ng lupa at ng dagat. Sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit. Sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. So dapat maging aware po tayo, sa lupa nandito ang galit ng diablo. Sa una nating nabasa, mga kapatid, galit ang diablo sa binhi ng babae. Galit ang diablo sa mga tunay na tagalangit na nandito sa lupa. Dahil tayo ang binhi ng babae. Tayo po na mga Kristiyano na nasa loob ng iglesia ng Panginoon. Galit doon sa mga sumusunod, sabi ng ating nabasa, sa mga tumutupad ng kalooban ng Diyos. Galit ang babae, ang diablo. Ang tinutukoy ay ang mga Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Dito sa lupa, dito niya gugugulin ang kanyang galit. Kaya dapat alam natin ito. Alam dapat ng mga Kristiyano. Amen? Para hindi tayo manghina, hindi tayo matisod, wala tayong question. Bakit may mga nagaganap sa buhay natin na hindi natin inaasahan? Yan ang galit ng diablo. Gagawin niya ang galit niya sa mga binhi, sa mga anak ng Diyos. Balikan ko po, mga kapatid, yung patotoo namin. Nung panahon na kami po ay nandun sa kasikasigan, kainitan ng paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala po kaming nakikitang anumang katitisuran. Kahit ang kahirapan, mga kapatid, dahil ang aming pong paglilingkod, ang aming pamilya, nagsimula po kami na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa kahirapan. Hindi karaka-raka dumating sa aming buhay ang pagpapala. Yung mga material na bagay, financial na bagay, hindi po karaka-raka. Bagkus nauna, mga kapatid, ang kahirapan. Pero yung milagro ng Diyos, yun po yung nakita namin na nagpatatag, nagpatibay ng aming pananampalataya. Pero mga kapatid, sabi nga ng banal na kasulatan, ang galit ng diablo ay nasa mga binhi ng iglesia, ng babae. Kaya dumating sa amin, mga kapatid, ang pagkakataon na kami po'y dinaanan po ng panlalamig. Dahil ang panlalamig sa Kristiyano, minsan dumadaan po talaga yan. Hindi po yan napipigilan. Dumadaan talaga minsan. Ang importante, mga kapatid, huwag tayong madaig. Amen? Ibig sabihin, dadaan lang, lalampas. Amen? Parang sasakyan lang yan na dumaan. Paglampas niyan, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ang paglilingkod natin. Kahit dumadaan po yan sa buhay ng Kristiyano. So dumaan po yun sa buhay namin. Ang masama, mga kapatid, kapag ang panglulupay-payo, ang panlalamig ay dumaan at hinayaan nating magpatuloy sa buhay natin, yun po yung delikado. Kaya merong mga Kristiyano na pag dumaan ang pagsubok o dumaan ang panlulupay-pay, ayaw na nilang magsikap at bumangon at magbalik sa dating kasikasigan at kainitan pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nananatili sila sa ganung buhay.
Kaya tuluyan silang bumabagsak. Kaya pag dumadaan po ito sa buhay natin, huwag nating hayaan na tayo mamalagi dyan. Amen? So dumaan sa buhay namin, nakita po namin ang kahirapan, nakita na namin ang katitisuran. Kaya patuloy ang panlulupay-bay, pero ang pag-ibig ng Diyos na mamalagi. Pag-ibig ng Diyos dahil dumating sa amin ang paalala upang kontrolin yung aming panghihina, upang ikontrol yung aming panlulupaypay, putulin ang aming panlulupaypay sa paglilingkod sa Diyos. So yung karamdaman ng kapatid ko, bumalik sa kapatid ko bilang paalala ng Diyos. Yung pagka-demon possess nung aking isang kapatid na sister, bumalik po yun. Nung panahong yon, mga minamahal, may Bible study sa aming lugar, sa aming tahanan. Nagsimula ang gawain, ang Bible study, nagwawala, struggle na po yung kapatid ko, nandun na yung pagbalik ng masamang espiritu. Hanggang natapos ang Bible study, nandun pa rin. Mga minamahal, wala kaming magawa kundi magpuri sa mahal na Panginoon. Magpuri sa mahal na Panginoon. Umawit sa mahal na Panginoon. Manikluhod sa mahal na Panginoon. Humingi ng habag sa ating mabait na Diyos. Yun yung tanging kaya naming gawin, mga minamahal. Ang magsisi ng kasalanan. Ibig sabihin, mga minamahal, ang talikuran ang kasalanan. Talikuran ang panlulupaypay. Talikuran ang panlalamig dahil ando na ang paalala ng Diyos. Yung iba, dinarat na ng matinding paalala ng Diyos, ayaw pang magsikap, ayaw pang bumangon, nagpapatuloy sila sa ganong buhay. Kaya palala ng palala, hanggang sa wala ng matakbuhan, wala ng mapuntahan. Kundi yakapin na lamang ang gawa ng kaaway sa kanilang buhay. Pero salamat sa Diyos sapagkat nang dumating po sa amin ang ganung pagkakataon. Dahil nakita na po namin ang paalala ng Diyos, kami nanalangin, nagsisi, humingi ng habag sa ating mabait na Diyos. Kaya habang nagwawala, nag-struggle yung kapatid ko dahil yung bad spirit ay bumalik sa kanyang katawan, mga minamahal. Nandun, mga minamahal, ang pagpupuri. Talagang grabing lay hands ng ating mga beloved preacher na naka-assign that time sa aming lugar. Ayaw talaga, mga minamahal. Patuloy kaming nagpuri sa mahal na Panginoon. Ayaw umalis ng masamang espiritu. Mga kapatid, bago po umalis yung masamang espiritu, umawit kami ng solemn na galing sa puso. At pag inawitan mo ang ating mabait na Diyos galing sa puso, sinikap mo na mapapurihan ng mahal na Panginoon, bababa ang kanyang banal na espiritu. Mararamdaman natin ang banal na espiritu ng Diyos. Mararamdaman po natin ang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating nagawang mga pagkakamali, pagkukulang, kung ibababa natin ang ating sarili, magsisisi tayo, mananalangin tayo, magpupuri tayong tao sa puso, bababa ang presensya ng Diyos, mararamdaman po natin na tayo'y pinatatawad ng ating mahal na Panginoon. Pagbaba ng presensya ng mahal na Panginoon, umalis ang masamang espiritu. Kaya napakahalaga sa ating mga Kristiyano ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Bago natin madama ang banal na presensya ng Diyos, kailangan makita ng ating mabait na Diyos ang pagpapakumbaba ng ating puso. Ang pagsusumamo ng ating puso, kailangan makita ng ating mabait na Diyos. Amen? So patuloy kaming umawit, nagpuri sa mahal na Panginoon. Sabi nung ating minamahal na mangangaral, kinakausap niya yung masamang espiritu na nandun sa katawan ng kapatid ko. Ang sabi nung mangangaral, sino ka? Bakit ka nang gugulo? Ang sagot po ng masamang espiritu, itinatanong mo pa,
ako ang number 1 na kalaban ng inyong pastor, sabi niya. No? Yung Diablo, mga kapatid, na nando sa katawan ng kapatid ko, sabi niya, ako ang number 1 na kalaban ng inyong pastor. Sabi nung mga ngaral natin, bakit ka nang gugulo? Bakit mo ginugulo ang buhay nitong aming kapatid na ito? Sabi nung Diablo, gusto ko siya. Sabi nung Diablo. Dahil ang Diablo ay sinungaling talaga, mga kapatid. Bakit ka nanggugulo? Sabi nung ating mga ngaral. Sabi nung Diablo, ginugulo ko ang mga Kristiyano dahil malapit nang matapos ang araw ko. Sabi nung Diablo, malapit nang babalik ang Diyos ninyo. Sabi nung Diablo, lahat ng nanlulupaypay, nanlalamig sa inyo, ako ang dahilan. Sabi nung Diablo. Kaya nung marinig namin yun, mga kapatid, lalo kaming nagpakumbaba, lalo kaming nagsisi sa mahal na Panginoon, lalo kaming humingi ng habag sa ating mabait na Diyos. Dahil kung tayo pala ay mananatili sa panlulupaypay, sa panlalamig ng ating pananampalataya, ang Diablo ang dahilan. At ang maaring kauwian niyan ay maging pag-aari tayo ng Diablo. Dahil ang sabi ng masamang espiritu, lahat ng tumalikod sa inyo, sila'y akin. Sabi ng Diablo, pag-aari ko, akin ang lahat ng tumalikod sa inyo. So kung tayo po'y mananatili sa panlalamig, sa panlulupaypay, ang kauuwian niyan ay pagtalikod sa pananampalataya. At magiging pag-aari tayo ng Diablo. So mga kapatid, sa pinag-aaralan po natin, yan ang galit ng Diablo. Sisirain niya ang pananampalataya ng Kristiyano. Lahat ng paraan gagawin niya sapagkat dala ng Diablo ang kanyang malaking galit dito sa lupa. Sa binhi ng babae, dala ng Diablo ang kanyang galit sa mga Kristiyanong totoo, sa mga mananampalataya, sa tagalangit at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa atin ang galit ng Diablo, pero hindi tayo dapat matakot. Amen? Sapagkat ang ating mabait na Diyos ay hindi magpapabaya sa atin. Kung makikita ng ating mabait na Diyos na tayo'y nandoon sa ating pagpapakumbaba, sa ating pagsunod, sa ating pagpapatuloy, nakikita ng ating mabait na Diyos na kahit nahihirapan tayo, nagsisikap tayo, nagpapatuloy tayong gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kara-karaka, mga minamahal, nung kami umawit ng mga solemn na awitin, tao sa pusong pagsisisi, pag-awit at pagpupuri sa mabait na Diyos, bumaba ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Umalis ang masamang espiritu dahil ang presensya ng Diyos ay kapangyarihan ng mga Kristiyano. Magiging matatag ka, magiging matibay ka, magiging malakas ang pananampalataya mo kapag ikaw ay laging puspos ng Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. So yun, mga minamahal, ng kaganapan. Kaya gano'n na lamang ang galit ng kaaway, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos na nagsisikap at nagpapatuloy. Ngunit tunay nga na hindi tayo dapat matakot sapagkat kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paalala, nandyan lagi ang paalala ng Diyos, nandyan lagi ang paalala ng salita ng Diyos, mga kapatid. Andyan ang napakagandang, napakasarap na pakiramdam natin kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, dahil kapag binabasa natin ang Word of God, kinakausap tayo ng ating mabait na Diyos. Basahin natin, mga minamahal, Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Praise the Lord. The Epistle of Paul to the Ephesians, chapter 5, verse 15 to 17. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. 17. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ito po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Episo, Kabanata 5,
versikulo 15 hanggang 17. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito po, mga kapatid, ang salita ng ating dakilang Diyos. Nagpapaalalang lagi sa kanyang mga anak. Amen? Mag-ingat nga kayong lubos, sabi ng ating dakilang Diyos. Mag-ingat tayong lubos kung paano tayo lumalakad. Paano tayong nabubuhay bilang mga Kristiyano. Huwag gaya ng mga mangmang, yung mga matitigas ang ulo, yung anak ng pagsuway, yung maipilit ang kanilang katuwiran, mga minamahal, kundi gaya ng marurunong, mga mapagpakumbaba. Amen? Mga masunurin ang ibig sabihin ng pagiging marunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Samantalahin natin ang panahon. Amen? Sabi ng dyablo, kaya ako nagkakaganito, kaya ako sinisira, ginugulo ang buhay ng mga Kristiyano, sapagkat malapit nang dumating ang Diyos nyo, kakaunting araw na lamang meron ako, kaya ginugulo ng dyablo ang mga Kristiyano. Yan, mga minamahal, inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen? So pagpapasalamat natin sa ating mabait na Diyos kung dumarating sa atin ang paalala, pagtutuwid, yan ay paglilinis ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang, mga minamahal, ay maging masunurin at maging mapagpakumbaba tayo kung dumarating na ang paalala, ang pagtutuwid, pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, idinidiin ng paalala ng Diyos, ng banal na salita ng Diyos, na huwag tayong maging mga mangmang sa kalooban ng Panginoon. Amen? Bagkus tayo, mga minamahal, ay maging marunong, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Alam na natin, mga minamahal, na hindi kalooban. Alam na natin, mga kapatid, na wala sa kabanalan. Alam na natin, mga kapatid, na masama. Bakit pa natin gagawin? Bakit pa natin susundin? Alam na natin hindi kalooban eh. Amen? Alam na natin na wala sa kaayusan, wala sa kabanalan, bakit pa tayo susunod dyan? Amen? Bakit pa natin ipipilit kung alam natin na hindi na kalooban ng Diyos? Amen? Katulad, mga kapatid, sa Bible, nung tinatawag na 3 pantas o yung 3 hari, hindi po yung 3 hari, mga kapatid. 3 pantas, 3 mago, wise men. Ayon sa nag-aral, mga kapatid, sila'y talagang matatalino. Yung 3 wise men, 3 pantas na sinasabi. Matalino talaga sila, mga minamahal, sapagkat sila po'y nag-aaral sa mga klase ng mga tala, mga bituin sa langit. Yun ang kanilang pinag-aaralan ayon sa nagsiyasat, mga minamahal. Sila po'y nagpapaliwanag ng mga pangitain. So hindi sila mangmang. Matatalino sila. Pero sa espiritual, mga kapatid, bakit sila tinawag na pantas? Sa espiritual, sapagkat sila'y naging masunurin. Nung sila'y kinausap ng anghel, mga minamahal, kumbaga sa panahon natin ngayon, may pagka-scientist sila eh. Ang mga scientist sa panahon natin, hindi nga naniniwala yan sa salita ng Diyos. Ang pinaniniwalaan nila, ang karunungan nila. So nung yung 3 pantas na ito ay kinausap ng anghel, naniwala sila. At sumunod sila. Yun ang pagiging totoong pantas, mga kapatid. Kaya doon sa talatang binabasa natin, unawain natin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong maging mangmang, maging matalino tayo.
Ang pagiging matalino, mga kapatid, ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung talino dito sa mundo ang pinag-uusapan, mga minamahal, kundi ang pagiging masunurin sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Nung yung 3 pantas ay kinausap ng anghel, na hanapin nila, andyan ang tala, senyalis yan, palatandaan, na isinilang ang dakilang tagapagligtas, puntahan nyo. Pinuntahan nila. Kung tutuusin sila'y matatalinong tao, dapat sila'y mag-isip pa. Dapat huwag nilang pahalagahan yung sinasabi. Dahil sila'y matalino. Pero ang ginawa nila, doon nila ipinakita ang pagiging pantas. Yung pagsunod. Pagdating nila kay Haring Herodes, mga kapatid, di ba? Pumunta sila, bago sila tuluyang pumunta sa sanggol, sa dakilang tagapagligtas, dumaan muna sila sa hari. Kay Haring Herodes, sila'y nagbigay abiso na isinilang na ang magiging hari ng Israel. Hindi alam, nung 3 pantas na yon, na yung puso ni Haring Herodes, nandun yung inis, nandun yung galit, nandun yung selos, sapagkat siya'y hari. Iniisip niya na baka yun yung haring sinasabi nila, papalit sa kanya. Kaya ang sabi ni Haring Herodes, sige, puntahan ninyo yung sanggol. Pag nakita nyo, balitaan nyo ako, sabihin nyo sa akin, nang ako naman ay makapunta roon at ako rin ay makapagsamba at makapaghandog sa sanggol. Pero mga kapatid, yung 3 pantas na yun, nung pupunta na sila doon sa haring, kay Haring Herodes, kinausap uli sila ng anghel. Ipinakita nila muli ang kanilang pagiging pantas. Sabi ng anghel, huwag na kayong pumunta kay Herodes, sapagkat si Herodes ay nagmimithi na patayin ang buhay ng sanggol. Kaya yung 3 matatalino, hindi na sila pumunta doon kay Herodes. Nag-iba sila ng landas patungo sa kanilang pinanggalingan. Ipinapakita ng kanilang pagsunod ang pagiging pantas. Amen? Kaya tugma sa ating mga bersikulong nababasa, mag-ingat kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Nandun yung pagiging matalino ng 3, sapagkat sa kanilang paglakad, sa kanilang pagsunod, hindi sila nagkamali. Amen? Dahil sinunod nila ang kalooban ng Diyos. Hindi nila sinunod ang kalooban ng tao. Ang sinunod ng 3 ito ay kung ano ang ipinapangusap, kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ang kanilang sinunod. Katulad sa panahon natin, mga minamahal, tandaan po natin, malaki ang galit ng dragon sa anak ng babae, sa mga binhi, sa mga Kristiyano. Ang diablo, grabe ang galit niya. Ngunit kung tayo ay magiging pantas sa pagsunod natin sa katuwiran ng ating mahal na Panginoon, nandyan ang ating pagtalima, mga minamahal. Sundin natin ang utos ng Diyos, huwag ang utos ng tao, mga kapatid. Amen? Huwag nating kalimutan. Ang Diyos ay hindi mapagpaliban sa kanyang pangako. Amen? Hindi mapagpaliban ang Diyos sa kanyang pangako. Kung paanong sinabi ng diablo, mga kapatid, na kaya ako nagkakaganito, malapit nang babalik ang Diyos ninyo. So hindi mapagpaliban ng Diyos sa kanyang pangako, mga minamahal, na ang ating mabait na Diyos ay totoong malapit na sa kanyang pagbabalik upang kunin ang mga binhi, ang mga sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Diyos. Kaya ipagpatuloy natin ang pagsunod, mga minamahal. Pagiging pantas, masunurin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong maging mga mangmang. Unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, sundin natin. Amen? Awitan natin ang ating mabait na Diyos. Nandyan, mga kapatid, ang malaking galit ng kaaway. Gagawin ng kaaway ang lahat para tayo ay silain, guluhin, hanggang sa dumating ang pagkakataong maging pag-aari tayong muli ng kaaway. Subalit, pakatandaan natin, kapag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, ng ating napakabait na Diyos,
na ang kanyang mga anak ay nandoon sa pananalangin, pagsusumamo, pagpapakumbaba, paghingi ng sorry, kapatawaran sa ating mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ay naglaan ng kanyang pagpapatawad. Na ang ibig sabihin sa panahon na tayo may panghihina, may panlulupaypay, sa panahon na tayo dinaraanan ng anumang pagsubok sa buhay, pag nakita ng ating mahal na Panginoon, ang puso natin nangungusap sa mahal na Diyos. Nangungusap ang puso natin. Nagsusumamo tayo sa mahal na Panginoon. Humihingi tayo ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, huwag tayong maging makamangmang, kundi unawain natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa tuwi-tuwi na, tayo may pagkakataong manalangin, magpuri sa mahal na Panginoon. Sa tuwi-tuwi na may pagkakataong kausapin natin ang ating mabait na Diyos. Sa tuwi na tayo nasa ating pananambahan, ito na yung napaka-the best na pagkakataon na lagi nating makausap, na lagi nating makapiling, lagi nating makasama ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Naandyan ang galit ng kaaway, ngunit huwag matakot ang mga Kristiyano, dahil hindi naman tayo iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa sandaling itaas mo ang iyong mga kamay, sa sandaling iunat mo ang iyong mga bisig, na ikaw ay namumusap sa ating mabait na Diyos, aabutin ka ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong paghinaan kung mayroong gawa ng kaaway sa ating buhay. Nandiyan ang ating mahal na Panginoon. Nandiyan ang pag-ibig, proteksyon, pagpapala ng ating mabait na Diyos. Malapit na. Hindi ba pagpaliban ang ating mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako? Kaya ayaw ng ating mabait na Diyos na tayo malinlang na kaaway. Ayaw ng ating mabait na Diyos na tayo madaya ng kaaway. Kaya ang kanyang bilin niya sa kanyang salita, unawain natin ang kalooban ng Diyos. Maging matalino tayo sa pagsunod sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag mong pagsawaan kung ano ang ikalalakas ng ating pananampalataya, kung ano ang ikatututo ng ating paglilingkod, kung ano ang ikalalago ng ating paglilingkod sa Diyos. Huwag mong pagsawaan ang salita ng mahal na Panginoon. Huwag mong pagsawaan ang matamis na pag-ibig, matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan ang pagbibigay sa atin ng katatag. Ikaw at ako'y kukunin niya. Kapag nakita ng mahal na Panginoon ang puso ng Kristiyano, nangungusap, nagpapakumbaba, umiibig sa mahal na Panginoon. Hindi tinitingnan ang anumang katitisura. Hindi tinitingnan ang kahirapan. Ibinababa ng isang Kristiyano ang kanyang sarili sa tuwing siya'y haharap sa ating mabait na Diyos. Dahil ang pangako niya, ikaw at ako, tayo'y kukunin ang ating mahal na Panginoon. Kaya wala na tayong pakialam sa
magpakatatag, sabi ng awit. Magpakapantas, sabi ng banal na salita ng Diyos. Hawakan natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Nandyan man ang galit ng kaaway. Higit na nariyan ang pag-aaluga, pag-aaruga at pagbabantay ng ating mabait na Diyos. Hindi tayo iiwan, hindi tayo mamamaya. Walang kalungkutan. Mismo sa kaaway, mga hinamay. Mismo sa kaaway ng galing. Malapit ng babalik ang Diyos nyo. Ginugulo ng Diablo ang mga Kristiyano upang marami pang maagaw ang Diablo. Ang mga binhi na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagtiis, ang mga Kristiyanong pinanghawakan ang patutuo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating manang galit ng Diablo, sapagkat nananatili ang pangako ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang langit ay ipinangako ng Diyos. Kaya't magpakatatag tayo, mga pinamahal. Hawakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Mayroon siya pangako. Paano ka magiging pantas kapag ang Kristiyano ay palaging puspos ng Espiritu Santo? Dahil ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay ng karunungan, magbibigay ng kalakasan. Ang Espiritu ng Diyos ang magbibigay ng katatagan. Walang kalungkutan, walang malaking manalangin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakila namin ang masalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nangako ka sa amin, mahal na Panginoon, na hindi mo kami iiwan. Nandyan man ang galit ng kaaway, mahal na Panginoon. Ngunit ang pagtatagumpay ay malaon mo nang ibinigay sa iyong mga anak. Sa iyong mga binhi, mahal na Panginoon, nandyan ang pagtatagumpay. Kaya't patuloy naming hinihingi ang iyong dakilang kahabagan. Hawakan mong matibay ang aming paglilingkod, ang aming pananampalataya, ang aming pagsunod sa iyong kalooban. Dagdagan mo ang pag-unawa namin sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami. Abutin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak sa lahat ng dumaranas ng mga problema at pagsubok. Tulungan mo ang bawat isa. Bigyan mo ng kagaanan ang kanilang mga pinapasad, katugunan sa kanilang mga panalangin, mga pagpapalang inaasam, mga pagpapalang hinihintay, ipagkaloob mo, alisin mo ang hadlang, pagpalain mo sa ng aming mga mahal sa buhay. Ito po ang aming samot talangin sa mga pangyarihang pangalan ng Jesus. Muli nating i-cast out, mga minamahal, palayasin ang gawa ng kaaway. Hallelujah sa pangalan ng Jesus, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay binigay sa kanyang mga anak. Habang ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa atin, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Sa pangalan ng Jesus, sinasaway namin ang lahat ng karamdaman. Lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Kasout, 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 kasout. Lahat ng uri ng mga problema, malutas ka sa pangalan ng Jesus. Kabigatan, gawa ng kaaway, cast out in Jesus' name. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Hallelujah.
Blood of Jesus, blood of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po mga minamahal ay muling sisigaw ng hallelujah, praise the Lord. Galing sa puso, 3 times, jump and shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God, glory to Jesus. Thank you so much, there was Jesus. God bless you so much, mga kapatid. Makabalik po kayo sa inyong upuan. Tayo po'y dadako.